Ayan, nandito na si Pastor. Okay po mga kapatid, ipagkaloob na natin kay Pastor ang pagkakataon. Good morning po, Pastor. Kayo na po. Good morning po, Brother Melvin. Yeah, welcome back po sa iyo. At happy Monday po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ngayon ay April 15. Nako ba, madaling umaga pa lang na ganito, parang ramdam ko na yung init. Ayan. Pagsubok sa pananampalataya, ganyan talaga, no? Kaya kailangan tayo ay mag-ingat ngayon. Ah, mapalad ang may aircon ngayon. Ayan. Pero mas mapalad kung buhay tayo ngayon at malakas, ano? A test of faith. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo. Ngayon pong umaga, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kayo po ang siyang patuloy namin sambahin. At tulungan niyo po kami na anumang pagsubok na dumating sa aming pananampalataya, makayanan namin ito ayon sa inyong biyaya at kalooban. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa Hebreo 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. So dito po si Abraham, no, ay pumunta kung saang lugar na malayo. At ang matindi dito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kayo ba aalis tapos hindi niyo alam kung saan kayo pupunta? Pupunta kayo sa south, pero hindi nyo alam saan kayo tutulog doon, saan kayo pupunta roon. Anong goal? Walang goal eh. Basta sabi ng Panginoong Diyos, umalis ka sa iyong tahanan at pumunta ka sa sinasabi ko sa iyo. No, hindi niya alam kung saan ang pupuntahan. Pero sumunod siya sa ating Panginoong Diyos. Kahit na hindi clear sa isip niya kung ano ang mangyayari sa kanya. So yan po, mga kapatid, hindi clear sa kanya pero pumunta siya. Hindi clear sa kanya pero pumunta siya, mga kapatid. Umalis siya. So yan ang test of faith. Kaya matindi ito, si Abraham ay ama ng pananampalataya. Dahil talagang hindi niya alam eh. No? Hindi niya alam kung saan pupunta pero umalis siya. Dahil alam niyang kasama niyang Panginoong Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham. Bakit? Bilang kanyang mensahero na sa pamamagitan niya ay maghahatid ng liwanag sa mundo. Ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya hindi sa pagtatanghal ng mga mapagbigay na pag-asa sa buhay na ito ng malaking sweldo, ng malaking pagpapahalaga at makamundong karangalan. So dito po, mga kapatid, si Abraham ay hindi pinangakuan ng Panginoon ng malaking sweldo, ng malaking pamana. Basta sabi ng Panginoon, humayo ka at ibahagi mo ang salita, ang pag-asa na sa iyo'y ibinigay. Sabi dito sa 12:1, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, pumunta ka sa isang lupain na ituturo ko sa iyo. So wala pang sinasabi ang Panginoong Diyos dyan kung saan. Kung tayo ngayon, sasabihin yung lugar na pupuntahan natin, kung saan tayo mag-outing, isi-search na natin yan sa YouTube, sa Google, o ano pa man, Google Map, para alam natin kung saan yung daan na maganda, na mabilis. At alam natin ano ba yung meron doon. Pero that time, sa panahon nila Abraham, walang ganong information, mga kapatid. Walang Google pa sa panahon nila Abraham. Pero sabi ng Panginoong Diyos, umalis ka sa inyo, sa iyong tahanan, sa iyong bahay, na doon ay komportable na ang buhay ni Abraham. Pinaalis pa siya ng Panginoong Diyos. At sabi niya, if mayroon akong ituturo sa iyong lupa na doon ka titira, doon ka mangangaral. Yan, hindi alam ni Abraham kung saang lugar yun. Wala siyang idea, walang binanggit ng Panginoon, pero sumunod siya. Oh. Yung banal na mensahe kay Abraham, sinunod ang Panginoong Diyos. Sinunod ni Abraham ng ating Panginoong Diyos. No, iniwan niya ang kanyang bansa, ang kanyang tahanan, ang kanyang kamag-anak. Pero yun mo yun, napakahirap yun. No? Iwanan yung bansa, iwanan yung kamag-anak niya. At lahat ng kaaya-aya mga nakasalamuha na konektado sa kanyang dating buhay upang maging isang manlalakbay at isang dayuhan. Kayo ba papayag kayo na maging isang dayuhan kayo? Maging isang manlalakbay kayo, mga kapatid, sa lugar na hindi naman ninyo kabisado, sa lugar na hindi naman ninyo alam kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Pero si Abraham, ginawa niya yun. Maaring nangatwiran at nag-alinlangan dito si Abraham sa mga layunin ng Diyos.
Hindi natin alam kasi wala namang in-indicate doon. Ngunit ipinakita niya na siya ay may ganap na pagtitiwala na pinangungunahan siya ng Diyos. Yun ang maganda ron, ano? Yun ang na-clear sa banal na kasulatan ay walang pagrereklamo. Maaaring merong ding pag-aalilangan si Abraham, medyo nagdadalawang isip din, pero walang itinala sa Biblia na inaway niya ang Panginoong Diyos na sabihin niya, ay dito na lang ako magbinistri sa mga kamag-anak ko, marami naman dito. Hindi. Siya ay sumunod sa ating Panginoong Diyos ang ayon sa banal na kasulatan. Hindi siya nag-alinlangan kung ito ay isang mataba at kaaya-ayang bansa o kung siya ay dapat magkaroon o hindi ng kaginawaan. Humayos siya ayon sa utos ng Diyos. Ito ay isang aral sa bawat isa sa atin. Ano daw po yung isang aral sa bawat isa sa atin? Si Abraham, hindi siya humayo dahil nakita niyang maganda ang lugar, mataba ang lugar, marami pwedeng kainin yung mga hayop niya, may pagkukunan ng tubig. Hindi yun ang tinignan ni Abraham. Hindi rin tinignan ni Abraham na pangit yung lugar o ganito yung lugar. Tayo mga tao kasi, tayo mga may condition tayo sa ministry. Kailangan yung pupuntahan ko ganito, ganyan, maayos, may ganito kami, may ganyan kami. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, kailangan lumayo ka. Ano man ang meron doon, humayo ka kasi yun ay utos ng Panginoong Diyos. Ganun si Abraham. Kung ano yung sinabi ng Panginoong Diyos, meron o wala doon. May kabuhayan o wala doon. Meron bang siyang pakinabang o wala roon. Hahayo siya, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Yan. May mga taong marahil ay nasa magandang mga posisyon sa lahat ng bagay sa buhay na ito. Totoo yun, maaring ikaw yun. Ngunit maaring may gawain ng Diyos na dapat nilang gawin sa ibang lugar. Isang gawain na hindi nila magagawa sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. So totoo yan. Ano? O kami, ni Mrs. Malayo kami sa pamilya namin at mga kaibigan. Ibig sabihin yung kinagisnan namin buhay doon sa kung saan kami galing. Si Mrs. sa Romblon. Ako naman sa Cainta, no, hindi namin alam kung malilipat kami o hindi. Basta ang Panginoong Diyos ang bahala. Ang sabi dito mga kapatid, ay maaring hindi tayo tinawagan sa lugar na kung saan tayo isinilang. Merong ibang tinawagan ng Diyos para sa lugar natin, di ba? At tayo naman tinawagan sa ibang lugar para maglingkod. Yan. Kasi may mga pastor din dito sa Nueva Ecija na dito mismo lumaki, pero hindi dito nagbi-ministry kundi sa ibang lugar. So ganyan po mga kapatid ko, no? Tayo ay mayroong kanya-kanyang gawain sa iba't ibang mga lugar kung saan tayo tatawagin ng Panginoon. Sabi pa dito, ang mismong posisyon ng kaginhawaan at ang mga kamag-anak na nakapaligid sa kanila ay maaring humadlang sa kanila sa pagbuo ng mismong mga katangian at pagkatao na nais ng Diyos na magkaroon sila. Yan, oo po, minsan ganun. Minsan yung kamag-anak mo yung hahadlang sa'yo sa karakter na gusto mo. Maaring ang kamag-anak mo o yung kaibigan mo ang magpagalit sa iyo. Yung ganun eh. Di ba? Ang kamag-anak mo mismo yung magbigay sa iyo ng sakit ng ulo at hindi mo magampanan yung gawain ng Panginoong Diyos. Kaya pala ganun mga kapatid ko. Kaya sinasabi dito na kung saan tayo tawagin ng Panginoon, doon tayo. Kasi alam ng Diyos doon tayo epektibo. Maaring sa kamag-anak natin, sa kapamilya natin, hindi tayo epektibo doon. Ayaw nila tayong pakinggan. Pero kung sa ibang tao tayo, maaring tayo ay pakinggan. Maaring ang ating ipanalangin na lang, Panginoon, hindi ko maabot ng mga kamag-anak ko. Hindi ko maabot ng mga kaibigan ko. Panginoon, nawa ay magpadala kayo ng ibang tao na pwedeng umabot sa kanila. Yeah. Yun ang pinaka-the best doon. Kasi maaring may tinawagan ang Diyos na ibang tao para maglingkod naman sa kanila. So hindi natin alam naman ang bagay na yun. Pero may malaking posibilidad. Sabi dito, ngunit nakikita ng Diyos na kung baguhin ang kanilang kalagayan at ipadala sila sa lugar na ang kanilang kapaligiran ay magiging lubos na naiiba, na magiging pinakamagandang lugar para magkaroon sila ng isang karakter na luluwalhatiin siya. So yun po pala yung pinaka-goal ng mga kapatid, no? Pagka nabago yung lugar natin, nabago yung ambience natin, nabago yung mga kasalamuhan natin, maaring ma-develop sa atin yung magandang karakter. Kasi nga naman kapag nandun tayo sa sarili nating pamilya, nandun tayo sa sarili nating mga kaibigan talaga, yung ugali natin yung lumalabas na hindi maganda, di ba? Kung sino pa kasi ang kamag-anak mo, dun lumalabas yung pangit mong ugali. Totoo yun eh.
Di ba? Kapag ka sa ibang tao ka talaga, alam ng Panginoon eh. Kapag sa ibang tao ka talaga, lumalabas yung maganda mong ugali. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos na ma-develop natin. Yan. Kasi di ba, karanasan naman ninyo yan. Kapag nandoon ka sa mismong lugar ng pamilya mo, yung ugali mo na talagang mabagsik, yun ay lumalabas. Di ba? Pero pag sa ibang tao, talagang mas babait tayo sa ibang tao. Kaya yun ang gusto ng Diyos na ma-develop natin para, anong purpose? Para walhatiin ang ating pong tagapagligtas. Yan. Kapag inilagak natin ang ating sarili sa lugar na ang lahat ay kaginhawaan at kaalwanan, hindi natin gaano mararamdaman sa bawat sandali ang pangangailangan ng pag-asa sa Diyos. Yun po pala yun, ano? Kapag ka puro kaginhawaan, puro kasaganaan, walang practice of faith doon. Ibig sabihin, hindi mo ma-practice ang pananampalataya. Bakit? Wala ka naman nanghihingin sa Panginoon eh. Oh, wala kang pag-asa na tinitignan. Bakit? Hindi mo naman kailangan ng pag-asa, maginawa ka eh. Alwan ka eh, di ba? Pero kapag ka marami kang pagsubok sa buhay, marami kang pinoproblema, yun ang pangangailangan na kailangan natin ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin na napapractice, na-exercise yung ating pong pananampalataya. At yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kapag dumating yung malaking dagok, yung malaking pagsubok sa buhay natin, at hindi na-exercise yung ating pananampalataya, baka madali tayong mawala sa koneksyon natin sa ating tagapagligtas. Di ba? Ang Diyos sa kanyang pangangalaga ay dinadala tayo sa mga kalagayan kung saan madarama natin ang ating pangangailangan ng kanyang tulong at lakas. Ayan. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Maramdaman natin ang pangangailangan ng tulong at lakas ng ating tagapagligtas. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Yan po yun mga kapatid, kung wala ang ating tagapagligtas. Nakasaad na si Abraham ay naghanap ng isang lungsod na ang tagapagtayo at gumawa ay ang Diyos, tulad din ng bawat isa sa atin. So dito po mga kapatid, no? Si Abraham, ang kanyang tinitignan na pupuntahan, hindi lamang dun sa earthly, yung lugar dito sa lupa, kundi tinitignan niya yung lugar na kung saan ang Diyos ang nagtayo. Well, ang Diyos din naman ang nagtayo ng earth, di ba? Pero yung tinitignan ay yung lungsod na ipinangako ng Panginoong Diyos buhat pa ng pasimula. Ayan. Bago pa pala banggitin ng ating Panginoong Jesus na siya'y gagawa ng isang lungsod pag-akyat niya doon sa langit. Eh sinabi niya na yun kay Abraham. Alam na yun ni Abraham at yun ang inaantay ni Abraham, yung makarating ng langit. Yung makarating ng langit na dinisenyo ng Panginoong Diyos na doon ay wala ng kamatayan, wala ng kasalanan, wala ng pigati, wala ng maraming mga problema sa buhay. Yun ang tinitignan ni Abraham na gusto niyang marating. Kaya kahit anong sabihin ng Panginoong Diyos na kung saan siya pumunta dito sa sanlibutan para mangaral, sumusunod siya mga kapatid. Sumusunod siya. Gumagawa siya sa Panginoong Diyos. Tayo ay mga manlalakbay at dayuhan lamang sa mundong ito. Ayan. Hinahanap natin ang lungsod na hinahanap ni Abraham na ang tagapagtayo at gumawa ay ang Panginoong Diyos. Yung lungsod na ang gumawa ay ang ating Panginoong Diyos. Dahil yung mga lungsod ngayon, itinala na yan sa government. Ang tao na ang naggawa niyan, di ba? O, itong Gimba, malapit na itong maging city. Magiging city rito sa mga susunod na panahon. Ang gumawa na maging city ito ay ang tao. Pero yung lungsod na ang tagapagtayo at gumawa ay ang ating Panginoong Diyos, yun ang hinahanap ni Abraham. At yun din ang hanapin natin. Masusumpungan lang natin yun sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Kaya si Abraham, sumampalataya, sumunod siya, nang tawagin siya ng ating Panginoong Diyos sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang mana. No? At siya pumunta doon kahit na hindi niya alam kung anong klaseng lugar ang kanyang pupuntahan. Siya ay pumunta doon dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung sinabi mismo ng Panginoong Diyos, sunod agad mga kapatid. Kung sinabi ng Panginoong Diyos, go tayo, walang pag-aalinlangan. Bakit? Ang Diyos ang nagsabi niya. Hindi tayo dapat manlupaypay, hindi matakot man, ang Diyos ay kasama po natin sa bawat panahon ng ating pong mga buhay. A test of faith mga kapatid, para sa kalwalatian ng ating pong tagapagligtas. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Diyos.
pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya, tayo ay mahalaga. Salamat po, Ma'am Karin. May pag-asa na po. Kaya, kagaya ni Abraham, siya ay may pag-asa na mahanap niya yung lungsod. Aling lungsod? Yung ang nagtayo ay ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya, salamat po, Pastor, sa mensahe na yan. Meron ako ilang points na gustong i-pin o i-highlight. Ano po? Obey. Pero bago tayo mag-obey, dapat may acceptance muna na po, mga kapatid. Kung tayo tunay na mananampalataya, tayo dapat ay accept natin si Jesus ng buong buo na siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating gagabay sa ating mga lakad. At siyempre, obey natin yung kagaya ni Abraham. Iniwan niya lahat ng kanyang kamag-anak, yung kanyang comfort zone, iniwan niya para maglingkod sa Diyos. Ano po? Sa atin, tama sinabi ni Pastor, na experience ko na sa lugar natin to, sa ating lugar na sakupan, kapag yung ating mga kamag-anak, mahirap talaga yung pangaralan. Mahirap mangaral sa kaanak. Bakit? Kasi yung mga isang namali niya sa isang ginawa niyo na hindi nila makalimutan,
yun ay magiging hadlang na po para pakinggan tayo nila. Totoo yun, kahit patuloy na gusto nating magbago, hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila yung kagaya ng yung mapangit na nakita nila. Napakahirap pero marami naman tayong kamag-anak meron sa ibang lugar na hindi natin araw-araw kasama. Yun ang ating puntahan, di ba? Basta mahalaga tayo ay nag-obey at titiwala na gagabayan tayo ng Panginoon, at sa pamamagitan ng pag-obey ma-workout, ma-exercise natin yung ating pananampalataya. Diyan manglulupay-payan po. At yung susunod ay search. Remember, we are tourist dito sa lugar na ito. Ang tourist, nag-iikot-ikot talaga yan. Maganda, search ng magandang lugar, Pero gaya ni Abraham, hindi maganda hinahanap niya. Alin ang hinahanap niya? Yung lugar na kung saan ay ang nagtayo ay ang Diyos. Yan din ang ating hanapin, mga kapatid. At last but not the least, victory. Mahanap natin ang tagumpay kapag sinunod natin yung mga yan. Magandang lesson sa umaga na ito, at salamat po, Pastor. Muli kaming napaalanan na dapat tayo maging tourist, mga kapatid. Turista turista, maghanap ng lungsod na kung saan ang Diyos ay nagtayo. Amen po. At patuloy natin panalangin yung ating mga prayer request. Sister Nim po, thank you po for prayers. Please pray patuloy for us going home sa Nueva Ecija. Sana safe kami makarating next week. Sige po, pauwi na sila galing sa Bukidnon. Next week panalangin natin sila. At meron pa ba dito sa taas? Okay, wala na. Tayo po ay sama-sama magdalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umaga na ito na pinagkalooban nyo kami ng panibagong buhay, kalakasan at higit sa lahat pagkakataon muli na marinig ang inyong mga paalala sa amin, ang inyong mga aral na usan magbibuild sa amin ng aming matatag na pananampalataya. Salamat sa halimbawa ni Abraham na siya ay bilang inyong anak, at siya ay ginabayan ninyo sinamahan sa lugar na makita ang lugar na kung saan kayo ang nagtayo. At salamat sa halimbawa na siya ay naging masunurin, na hindi naghanap ng ano paman, sapagkat natitiwala siya sa inyo na kayo magbibigay sa kanya ng lahat ng bagay. Nawa sa aming pagiging turis sa aming mga kapanahunan na ito, patuloy niyo po kami samahan. Unang-una, karunungan ang aming inihiling, na makita namin ang tama't mali. Unang-una sa aming sarili, sa aming sarili ang unang mga hadlang kung bakit kami ay hindi makagawa ng lubusan at para ma-exercise ang aming pananampalataya. Maraming salamat sa mga ganitong lesson patuloy na nagbi-build up sa amin. Kami patuloy na maging matatag at maging masunurin po sa inyo mga kagustuhan. At nawa sa aming patuloy na paglalakbay, habang naghihintay sa inyo na lapit na pagbabalik, makita namin ang kagaya ng lungsod na nahanap ni Abraham na kung saan kayo po ang nagtayo. Maraming salamat sa mga binibigay niyo sa amin lesson. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang pasasalamat sa kaarawan ni Ashery Liven Abes, na siya ay nagdiriwang ng kanyang taong gulang na kaarawan ngayong araw na ito. Salamat sa kalusugan na inyong pinagkaloob sa kanya hanggang sa muli at hanggang sa araw na ito, at mula sa kanyang pagsilang. At aming dalangin sa kanya ay patuloy na maging masaya kanyang buong maghapon ng kanyang pagdiriwang ng kaarawan ngayon. At higit sa lahat, ingatan niyo po siya sa kanyang paglaki. Patuloy, hindi lamang siya kundi ang kanyang mga magulang, patuloy na makilala niya bilang bata hanggang sa kanyang paglaki na kayo ang aming Panginoong Hesus na tagapagligtas, ang pinakamaibigin, pinakamarunong sa lahat, at higit sa lahat nagpapatawad na aming Diyos. At gayon din sa kanyang paglalakbay, kagaya ni Abraham, makita niya ang inyong lungsod na kayo mismo ang nagtayo. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ang anak ni Sister Melissa Gamboa na si Gerald Gamboa. Siya po ay patuloy na aming nilalapit sa inyo na naway makita niya ang liwanag na daan, maliwanag na daan patungo pabalik sa simbahan, upang makita niya
upang kanyang buhay magkaroon ng direksyon na kayo ang naggagabay sa kanya. Alam namin na walang imposible po sa inyo at siya ay may karunungan na nagmumula sa inyo na kanyang tatanggapin upang sa kanyang paglalakbay hindi siya maligaw na landas, mapahamak. Salamat sa mga pangako na inyong patnubay at kami aming pagtitiwala sa inyo ay walang hanggan. Ama, di mo patuloy na sinasama sa panalangin ng mga pangaral na parating sa aming nasasakupan. Ang pangaral sa Rosario at kaya din ang iba pang mga pangaral. Ang mga Bible students ay amin din sinasama sa panalangin, lalo na mga bagong binyagan sa Tabacao sa iba pang lugar sa aming nasasakupan. Patuloy na kalakasan sa pananampalataya aming dalangin sa kanila at malampasan nila ang mga maraming pagsubok na darating sa buhay para sa kanilang pananampalataya. Kasama din namin sa panalangin ng family ng Generoso Cando. Patuloy nawa silang hipuin ng Holy Spirit muling magbalik sa sambahan ng kanilang buong pamilya. Gayon din si family ni Mike and Martha Mamaril, gayon din si Tata Cesar and Heidi De Leon. Kasama na si Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Gayon din Sister Anne Eusebio, si Patrick, si Nicole at si Trixie. Patuloy nawa silang patuloy na makita nila ang liwanag at kanilang pagtitiwala ay mauna sa inyo sa araw-araw. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kapatiran ng San Leonardo Church at Kawayan Bugtong na patuloy niyong ingatan sila sa kanilang pamumuhay, makita nila palagi ang inyong kabutihan at huwag silang matangay ng mga pagsubok sa buhay at maging matatag sa kanilang pananampalataya. Amin din patuloy na sinasama si Jaime Juan. Siya ay patuloy na nagpapalakas sa kanyang pananampalataya bilang bagong binyagan sa lugar. Kaya din ang kanyang karamdaman sa skin ay amin nilalapit din po sa inyo. Hipuin po siya ng inyong mapagpagaling na kamay. Ilapit ang pinakamahusay ng mga gamot upang siya ay mabilis ang mapagaling. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Estrella Gargasin, si Feli Domingo Gutcheco, kaya din si Brother Lorenzo Cabietes, si Sister Lorna Cabietes Cordoba, si Brother Monty Cabietes, si Charles Eric Miligrito at ganyang nanay na si Alice Miligrito ay kasama namin sa panalangin. Kasama na rin si Sister Ana Manuel na siya po ay nasa banig ng karamdaman at si Alberto Ramos ay gayon din aming sinasama sa panalangin. At sa mga susunod ay sina Kuya Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lotila, si Christopher Umali Cuderes, ang tatay ni Brother Danreb, si Ate Gigi Tinio Reyes, Sister Estrella Gargasin, Sister Ana Rospel Tolentino at ang kanyang buong pamilya ay good health na aming dalangin para sa kanya. Good health din sa mga family ni Sister Medin Peligro Cotao at ang kanyang anak na si Harain Cory. Kaya din ang kalusugan sa pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado, Lang de la Cruz at sa iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang family ni Sister Nimpa sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvato sa Kinarona LG, Hunsya family at Acuevas family. Patuloy na pag-iingat ang aming dalangin po sa kanila. At sa pag-uwi nila Sister Nimpa dito sa Nueva Ecija, ingatan po sila malayo sa anumang kapahamakan, makarating na ligtas at magpatuloy sa kanilang paglalakbay at paghahanap na inyong lungsod na kayong nagtayo. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na nagtatrabaho sa malayong lugar sa kanilang mga pamilya. Si Brother Rudy Masiklat, kasama na si Sister si Joy Valencia at iba pang mga aming family members na nasa ibang bansa nagtatrabaho. At patuloy naming inilalapit sa inyo ang pag-iingat sa kanilang araw-araw na pamumuhay bagaman malayo sila sa kanilang pamilya. Patuloy namin sinasama sa panalangin kalakasan at recovery ng iba pang mga kapatiran. Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon at si Ma'am Sheila Kasamurin. At sa bandang huli ang aming mga kapatiran na nasa banig pa rin ang karamdaman, sina Sister Estrella Gargasin, Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at gayon din si Sister Melo Jane Ronas Tibayan, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Tatay Carlito Tomas, si Sister Adel, Nanay Fina, si Tatay Rudy Hermoso,
at ang mga parents ni Pastor Nelvin at Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Brother Munti, at ganyan din si Marilita, si Dayan, at si Sister Pichi na patuloy nagtitiwala po sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kanyang kalakasan sa araw-araw at patuloy na kagalingan. At ganyan din si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco ay patuloy namin sinasama po sa panalangin ang kalusugan ng buong pamilya. At si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito ay nasa banig ng karamdaman ng iba. Ang iba ay nasa recovery period, ngunit ang lahat ay nagtitiwala at patuloy na sumasampalataya po sa inyo na inyong ibibigay ang aming mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. At ang alam namin, kayo ang pinakamarunong na Diyos at nagbibigay sa amin ang pinakamabuti sa ikabubuti ng lahat. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Naway sa aming paglalakbay ang makita namin na hindi ang mga problema at pagsubok na ito sa aming buhay, kundi ang makita namin ay ang lungsod na nakita ni Abraham na kayo ang nagtayo. At ngayon din makamit namin ang tagumpay na inyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat sa lahat ng prayer warriors. Salamat din sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa patuloy na pag-share. At patuloy nating hanapin ang lungsod na po. At gayon din na tayo ay magpatuloy sa maghapon bagamat ramdam na yung init. Sabi nga ni Pastor dyan sa Gimba, dito rin hindi pala may liwanag, mainit na lalo na ngayon po. Mapalad yung may aircon, yung wala mapalad pa rin dahil may aircon continuous pa rin naman. Pagka mahina yung air continuous, gamitan natin ng pamaypay para medyo support po. Mahalaga tayo ay hindi nakatingin sa problema, nakatingin tayo sa Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng pag-asa po. So yan, sa mga hindi ko nabati dyan, ay good morning po sa atin lahat. Sister Aiza Erilia, magandang umaga po. At sino ba? Sister Imelda Liena, si Nanay Fina, good morning po sa inyo. Sister Nimpa, at Sister Mirna Gonzales, sino pa yung mga hindi ko nabanggit. At sa lahat ng andito rin sina Brother Tito Salvado at Sister Janet Salvado, at ang iba pang mga nandyan sa background, Sister Gina Olivas, Sister Gloria Balbito, si Ate Lorna, si Kuya Bobby. At good muli, magandang umaga po sa atin lahat. Patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong ma-remind sa ating pagkakalimot sa bawat umaga, ma-revive sa ating pagkakatulog, at higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayo sa maghapon na ito. Ayan, salamat po Brother Tito, at sa Nanay Nerissa, salamat din po Sister Ana Rosbel. Hanggang bukas po muli. God bless po sa ating lahat. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.